Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang war action movie na pinamagatang Behind Enemy Lines. Nagsimula ang kwento sa panahon ng Bosnian War kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Serbia at Bosnia habang sinusubukang panatilihin ng NATO ang isang marupok na kasunduan ng pangkapayapaan. Sa gitna ng Adriatic Sea, naroon ang USS Carl Vinson, isang napakalaking US aircraft carrier na nagsisilbing base ng mga piloto at command center ng operasyon sa rehiyon. Isa sa mga piloto ng barkong ito ay si Lieutenant Chris Burney, 7 taon lang nagsisilbi sa US Navy bilang fighter pilot. Sa mata ng marami, maayos ang kanyang karir, ngunit sa loob niya, ramdam na ramdam niya ang matinding pagkabagot. Araw-araw ay pare-pareho ang kanyang ginagawa, lilipad sa himpapawid, mag-oobserba at uuwi ng walang anumang aksyon o bakbakan. Para kay Chris, parang naging tagapanood na lang siya ng digmaan, hindi isang sundalo na handang ipaglaban ng tama. Dahil sa pagkadismaya, nagpasya na si Chris na mag-file ng resignation letter. Ilang araw bago magpasko, pinatawag siya ng kanyang commander na si Admiral Leslie Reigart. Doon, diretsahan siyang tinanong kung bakit niya gustong umalis sa Navy. Ipinahayag ni Chris ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay nagsasayang lang sila ng oras at buwis ng mamamayan dahil wala naman talagang silang gerang nilalabanan. Hindi naman ito ikinatuwa ng Admiral. Para kay Reigart, ang disiplina, paghahanda at pagsunod sa protocol ay mahalaga kahit sa panahong tila tahimik ang sitwasyon. Dahil anumang oras ay pwedeng magbago ang lahat. Bilang huling utos, sinabi ng Admiral na may 2 linggo pa si Chris sa serbisyo at kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin hanggang sa huli. Bilang parusa sa kanyang asal, inatasan pa siyang lumipad sa mismong araw ng Pasko. Samantala, dumating ang araw ng misyon. Kasama ni Chris ang kanyang radar officer at kapwa-piloto na si Lieutenant Jeremy Stackhouse. Sakay sila ng FA-18 fighter jet para sa isang routine aerial reconnaissance mission. Sa simula, maayos at tahimik ang kanilang paglipad. Ngunit habang sinusuri ni Chris ang radar, may napansin siyang kakaibang galaw sa isang lugar na dapat ay walang anumang presensya ng mga militar. Sinabi ni Jeremy na mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad sa nasabing lugar kaya't hindi na dapat nila iyon pagtuunan ng pansin. Ngunit nais malaman ni Chris kung ano ang nangyayari sa lugar na iyon. Pinilit niyang lumihis sila ng kaunti sa ruta gamit ang bagong high-resolution camera ng eroplano, dahilan upang pumayag din si Jeremy kahit labag sa loob nito. Pagdaan nila sa lugar, doon nila nakita ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa ibaba, malinaw nilang nakuhanan ng larawan ang mga sundalong Serbian na naglilibing ng mga bangkay sa gitna ng kagubatan. Ngunit hindi ito ordinaryong libing, isa itong mass grave at ang mga biktima ay mga inosenteng sibilyan. Isa itong lihim na massacre na pilit na itinatago ng mga responsable. Ang utos ay galing sa isang malupit na pinuno na si General Locar na sa publiko ay nagpapakita ng pagsunod sa peace process. Ngunit sa likod nito ay patuloy ang pagpatay niya sa mga sibilyan. Nang makarating sa general ang balita na may Amerikanong eroplano na nakakuha ng malinaw na ebidensya, agad siyang nag-utos na pabagsakin ang jet upang mabura ang katotohanan. Ilang sandali lang ang lumipas, naglock na ang radar ng kalaban sa eroplano ni na Chris. Pagkatapos ay 2 missile ang kanilang pinakawalan. Shit, they fired! Scoop it now! Copy! Multiple missile tracking on us! I don't see it! Call my turn! Just try to break the lock! No short! Sa una ay nagawa pa nilang makaiwas, ngunit ang ikalawang missile ay tumama sa kanilang fighter jet. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagpasya ang 2 piloto na mag-eject bago tuluyang sumabog ang eroplano.
Nagkahiwalay ang kanilang bagsak. Maayos na nakalapag si Chris, ngunit si Jeremy ay hindi maganda ang kanyang pagkakabagsak at nabalian ng binti. Sa gitna ng kagubatan at walang signal, sinubukan ni Chris na tulungan ang kanyang kasama. Ngunit kinailangan niyang umakyat sa mas mataas na lugar upang makatawag ng tulong sa USS Carl Vinson. Iniwan niya muna si Jeremy na umaasang babalik agad siya. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Natunton ng mga sundalong Serbian ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano at agad na ipinag-utos ng kanilang general na hanapin ang film ng kamera nito dahil alam niya na may mahalagang ebidensyang nakapaloob doon. Kasabay nito, inatasan din niya ang kanyang mga tauhan na huliin ng piloto kung may nakaligtas man sa insidente. Sa mga sandaling iyon, hindi pa gaanong nakakalayo si Lieutenant Jeremy nang bigla siyang mapahinto matapos marinig ang papalapit na yabag ng mga sundalong Serbian. Sa malayong bahagi ng lugar, gamit ang telescope, pinagmamasdan ni Chris ang sitwasyon at malinaw niyang nakita ang pagdating ng general kasama ang kanang kamay nitong si Sasha. Tinanong ng general si Jeremy kung may kasama ba siya at sa takot na mapahamak ang kanyang kasamahan, nagsinungaling ang piloto at sinabing mag-isa lamang siya. Nang tanungin naman ni Lucar kung may nakuha ba silang mga litrato, na natiling tahimik si Jeremy. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang pinatayo ni Sasha ang piloto at walang awang binaril habang ito ay nakatalikod. Hindi naman napigilan ni Chris ang mapasigaw sa kanyang nasaksihan, dahilan upang marinig siya ng mga tauhan ng general. Agad siyang pinaulanan ng bala ng mga sundalong Serbian, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya tinamaan at nagawa pa niyang makalayo. Gayunpaman, hindi siya pinalampas ng general at agad nitong inutusan ang dalawa niyang tauhan na habulin si Chris. Sa kabila ng matinding pagod at panganib, nagawa pa ring makarating ng piloto sa tuktok ng bundok kung saan agad siyang nakipag-ugnayan sa headquarters. Dito ay inireport niya ang sinapit ni Jeremy at kung paano ito pinaslang ng mga sundalong Serbian. Nangako naman ang admiral na gagawin ang lahat upang mailigtas siya at agad na nagbigay ng extraction coordinates. 06 copies out. Wala namang sinayang na oras si Chris at sinimulan na niyang tahakin ang mapanganib na ruta habang patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga kalaban. Habang naghahanda ang rescue team sa pangunguna ng commander, biglang dumating si Admiral Pickett at mariing ipinahinto ang planong rescue mission. Ayon sa kanya, kahit malinaw na may ginawang krimen ang mga Serbian, hindi pa rin ito sapat na dahilan upang salakayin ng Serbia at ilagay sa alanganin ang peace process ng NATO. Idiniin pa niya na out of route umano ang eroplano kaya ito pinabagsak. Binantaan din niya si Commander Leslie na matatanggal ito sa pwesto kung ipagpapatuloy ang rescue operation, kaya wala nang nagawa ang commander kundi manahimik. Ilang oras ang lumipas at habang nagpapahinga sandali si Chris sa isang abandonadong dam, bigla na lamang siyang pinagbabaril ni Sasha. Mabuti na lamang at hindi siya tinamaan kaya nagawa niyang makatakas. Sa kanyang pagtakas, nakarating siya sa extraction point at agad na nakipag-ugnayan sa battleship. Laking gulat niya nang marinig ang sagot ng commander na hindi itutuloy ang rescue dahil ayon sa intel ay delikado pa rin ang kanyang lokasyon. Sa halip, binigyan siya ng panibagong coordinates. Nang makita ni Chris sa mapa na napakalayo nito sa kanyang kinaroroonan, nakiusap siya na sunduin na siya. Ngunit sa halip na tulungan ay pinagalitan lamang siya ng commander at sinabihang sundin ang utos at gamitin ng lahat ng kanyang natutunan bilang isang naval combat aviator upang siya ay makasurvive. Bigla namang naputol ang signal ni Chris nang may mga paparating na mga sundalong Serbian. Sa kanyang pagmamadaling tumakas, nahulog siya sa isang malalim na kanal. Sa mga sandaling iyon, gamit ang heat image mula sa satellite na monitor ng battleship ang kanyang sitwasyon at nakita nilang halos katapat na nito ang mga kalaban. Nagtaka sila
kung bakit hindi siya napapansin ng mga sundalo hanggang sa mapagtanto nilang nagtatago pala si Chris sa ilalim ng mga bangkay. Isa itong mass grave ng mga biktima ng massacre na isinagawa ng mga sundalong Serbian sa utos ng general. Maya-maya pa, makikita na muling tumakbo si Chris palayo sa lugar. He's moving. That's him. Habang nagpapalipas ng gabi ang piloto sa isang bangin, napaisip naman si Commander Leslie sa sinabi ng kanyang master chef na si Tom kung bakit nakaupo lamang sila sa barko habang ang isang kasamahan nila ang nanganganib ang buhay sa teritoryo ng kaaway. Unti-unti niyang napagtanto na may sariling adyenda si Admiral Pickett at sinasadyang pigilan ang anumang utos para sa rescue. Nang makita ni Leslie ang calling card ng isang news agency na ibinigay ng Admiral, doon siya nakaisip ng paraan. Kinabukasan, lumabas agad sa TV Patrol ang balita tungkol sa pagbagsak ng eroplano ni Chris. Dahil dito, nagalit si General Lucar sa kanyang mga tauhan kung bakit hindi pa rin nila nahahanap ang piloto. Dahil sa ginawang hakbang ni Commander Leslie, nagkaroon sila ng mainit na sagutan ng Admiral na iginiit na mas mahalaga ang peace process ng NATO kaysa sa buhay ng isang piloto lamang. Samantala, nakarating si Chris sa isang abandonadong warehouse na puno ng mga landmine. Biglang dumating ang mga sundalong Serbian kaya napilitan siyang galawin ang isa sa mga wire dahilan upang sumabog ang mga bomba. Malakas ang pagsabog at himalang nakaligtas pa rin ang piloto. Muli niyang in-update ang kanyang lokasyon at kinumpirma ng commander na kailangan niyang manatiling buhay hanggang sa makalapit sila sa rescue point. Sa mga sandaling iyon ay patuloy pa rin ang walang tigil na paghabol ni Sasha. Nang makarating si Chris sa main highway ay pinara niya ang isang pick-up truck. Lumalabas na ang mga sakay nito ay mga gerilla kung saan nakilala niya si Bobbitt, isang malaking tagahanga ng American hip-hop at rap music. Ilang sandali pa, nalaman ni Sasha kung saan patungo ang sinasakyan ni Chris at agad itong tumawag ng backup upang harangin siya sa susunod na lungsod. Gaya ng inaasahan, nakaabang na roon ng mga Serbian at nadamay sa putukan ang mga gerilla na pilit ding lumaban. Napatay ni Chris ang ilang sundalo bago pa tuluyang makapasok ang mga ito sa isang gusali na kalaunan ay binomba ng tangke. Nakapagpalit ng uniforme ang piloto mula sa isang napatay na sundalo, ngunit dahil sa tattoo ay nakilala ni Sasha na hindi iyon si Chris. To je iz logora u Gornjem Vakovu. A bukao je njihova uniforma. Galit na galit ang general at muntik pang makasalubong ng piloto habang palihim itong lumalayo sa lugar. Habang naghahanda ang rescue team, biglang dumating ang admiral at ibinalita kay Commander Leslie na may ibang team na siyang ipapadala. Samantala, dahil sa pagpapalit ng uniforme ni Chris, ibinalita ng Serbian TV na patay na umano ang piloto sa kamay ng mga gerilla. Dahil dito, ipina-abort ng Admiral ang rescue mission at maging ang mga kasamahan ni Chris sa battleship ay naniwalang wala na siya. Samantala, makikita si Chris na kasama si Bobbitt habang patungo sa rescue point, ngunit napaiyak na lamang siya nang makitang nag-U-turn ng helicopter na sana'y susundo sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya sumuko nang makita niya ang malaking estatwa sa tuktok ng bundok na alala niya na doon bumagsak ang kanyang ejection seat. Sinabihan niya naman si Bobbitt na huwag na siyang samahan dahil delikado ang kanyang pupuntahan. Pagdating niya sa lugar, napansin niya na patay ang homing beacon at signal nito kaya gumawa siya ng paraan upang ma-activate itong muli.
Laking tuwa niya nang magtagumpay siya. Ilang minuto ang lumipas, nakita ng battleship ang signal, bagamat una nilang inisip na baka patibong lamang ito. Nang mapagtanto nila na ma-activate lamang iyon sa pamamagitan ng manual activation, ay napagtanto ni Commander Leslie na buhay pa rin si Chris. Sa kabila ng babala na maaari siyang matanggal sa pwesto, nagpasya si Commander Leslie na ituloy ang rescue mission. Wala na siyang pakialam sa kanyang ranggo, ang mahalaga ay mailigtas ang kanyang piloto. Nang ihanda ang operation, na-intercept ng Servian ang signal at agad na nagtungo si Sasha sa location. Inabangan niya ang paglabas ng piloto, ngunit sa halip ay bigla na lamang lumitaw si Chris mula sa ilalim ng niebe at pinagbabaril siya. Nagkabarilan ng dalawa. Nasugatan si Chris sa braso, ngunit sa huli ay nasaksak niya si Sasha sa dibdib. Ilang sandali pa, dumating ang buong puwersa ng general. Tumakbo si Chris patungo sa estatwa at doon na rin sumulpot ang rescue helicopters na walang awang binomba at niratrat ang mga kaaway na sundalo. Bago tuluyang umalis, binalikan muna ni Chris ang ejection seat upang kunin ang memory card na naglalaman ng mga ebidensya. Nang makuha ito, mabilis siyang tumakbo patungo sa helicopter at matagumpay na nailigtas. Pag-akyat niya, agad niyang ibinigay ang memory card kay Commander Leslie at binawi ang kanyang resignation letter at piniling manatili sa Navy. Dahil sa ebidensyang nakalap ni Chris at Jeremy, nahuli at nahatulan si General Locar. Samantala, dahil sa hindi pagsunod sa utos ni Admiral Piquet, natanggal sa pwesto si Commander Leslie. Nakalaunan ay piniling magretiro ng may mataas na respeto at dignidad mula sa kanyang mga tauhan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kapag hindi ka sumunod sa utos bilang sundalo ay siguradong tanggal ka sa pwesto. Pero kapag ikaw ay politiko at nagnakaw sa kaban ng bayan ay siguradong matigas ang mukha mo. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.